Pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit Baka off-duty siya. mga pulis ngayon na nanonood sa atin ba? Baka sa babalik naman yung mentality na off-duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off-duty ka or on-duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off-duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na police, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya mayroon na naman kayo magsabi, oh, off-duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, So sir. yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porque off-duty or on-duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Police ka, 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang gusto ni Senator Tulfo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng pulis o ano. So yun ang gusto niyang klaruhin ngayon. Yes, Your Honor. And And, with that, I would sir, like may to, dadagdag po like ako. to commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututok ko itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsente yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like Marami to say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating Chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero, sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi, pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magladyan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at nakaalis na bago dumating si Senator Jinggoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Attorney po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Senator.
Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta siya sa isang kanto, makursunadahan lang ng mga pulis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ng tama kayo kung in pursuit of a criminal, a crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi mali mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum na Pulcom? Sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding NAPOLCOM resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977, Checkpoint Regulation Act. So sige po. So hopefully in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, maging sa motor, yung plain view doctrine. Huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po, naka-specify din. Dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint. Yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor. We will see to it that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor.